Po tayo tumungo sa salita ng Panginoon, nais ko pong ibahagi po sa inyo yung maikli pong ABP, yan. Mga 2 minute po. Ito po ay, ako po yung na-bless dito, sana po kayo rin po ay na-bless. So, let's watch this 2 minute video. Merry Christmas! Palakpakan po natin. Amen! Alam niyo po, ang mensahe po ng Panginoon ay may kinalaman po sa ating pagsamba sa ating Panginoon. And if you have your Bible with you, let us open it in Matthew chapter 2, verses 1 to 12. And verse 1 says, Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my own people, Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened the treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Tayo pong lahat ay pansumandaling manalangin at hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa ating pong pag-aaral sa hapon na ito. Let us pray.
O God, our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, because, Lord, you are a great God. You are a faithful God. You are a loving God. You are abundant in grace and mercy, O Lord. Panginoong Diyos, salamat sapagkat ang aming pagtungo sa iyong tahanan na ito po'y patunay kung gaano ka katapat at kung gaano mo kamahal ang bawat po sa amin. Kaya naman po, Panginoon, kami po'y humihiling na sa hapon na ito, minsan pa, kayo po ang aming makapiling namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa amin. Kayo po, Panginoon, ang maging katugunan sa bawat isang pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, at sa hapon na ito, ikaw lamang po ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, minsan pa, talakpakan natin. Amen. Amen. Alam niyo po, dito sa ating binasa, ito po ay nagpapakita po sa atin o nagtuturo po sa atin ng tatlong pong uri o tatlong grupo ng mga tao kung paano ba sila, kung ano po ba yung heart attitude nila towards Jesus, the newborn King. At yung una pong grupo ng mga tao, sila po yung mga tao that are seeking to worship. Now, let us go back in verse 2. And it says, "Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him." Alam niyo po, itong tinutukoy rito ay sila po yung tinatawag na mga wise men. Wise men from the east, and they traveled far, going to Judah, Bethlehem. At ang kanila pong tanging pakay, sinasabi po dyan, gusto po nilang makita, where is he? Bakit po? Sapagkat ang kanilang layunin, sabi po dyan, we have come to worship him. Nakakatuwa po sila, di ba? From far country, going to Jerusalem, at ang kanila pong layunin, hanapin at makita po yung ipinanganak na bagong hari ng mga Hudyo para ano pong gagawin? To worship him. Alam niyo po, ano pa po yung meron itong mga taong kagaya nito? Ano po ba yung mga katangian na meron po sila? Tingnan po natin. Let us go back in verse 9. And it says, "When they heard the king, they departed, and behold, the stars which they had seen in the east went before them." Nauuna po sa kanilang star. "Till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy." Yung pong unang katangian na meron po sila, sinasabi po dyan, ay meron daw po silang, sinasabi po that they rejoice. Sila daw po ay mayroong kagalakan. Yan, pakatanong nga po yung katabi mo, kapatid, nagagalak ka ba? Now, tingnan po natin, saan sila nagagalak? Ang sabi po dyan, sila po'y nagagalak dahil when they saw the star. Ang nakita pa lang po nila ay yung bituin. Yung bagay na magtuturo kung nasaan po ang ating Panginoong Hesus. Yung bagay na yun na magtuturo pa lamang sa kanila, nakita nila, at nung nakita po nila ay meron na kaagad silang joy. At sinasabi po dyan ay hindi po siya ordinaryo yung joy. Ang sabi po ay, it is great joy. At hindi lamang po great joy, kundi exceedingly great joy. Alam niyo po, anong binabasa ko yun, nahihirapan po akong imagine. Sabi ko, paano kaya i-drawing yung isang tao na siya po ay merong exceedingly great joy? Sabi ko, siguro yung ngiti noon ay lampas. Baka mabibiyak na yung kanyang kasi exceedingly great joy. Di po ba? Yung star pa lang, yung nagtuturo pa lang sa ating Panginoong Hesus, ang nakita nila, exceedingly great joy. Wow! Nakakatuwa po yung kanilang puso. Ganun pala yung puso ng isang tao na hinahanap ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, I remember, meron po ako narinig na isang mensahe. Sabi niya po,
Alam mo, pagka nagdiriwang ng Kapaskuhan, ay siyempre po yung bawat isang tao, meron siyang kanya-kanyang kagalakan dahil sa mga bagay-bagay. At sabi niya, yung isang tao na nakatira po doon sa isang depressed area, yung nagbubungkal po ng mga basura, kapag sila po ay kumain ng, di ba alam naman natin kung ano yung pagpag? Pag sila ay kumakain ng pagpag, yung buto ng manok na may tira-tira na inadobo, pinirito, meron silang joy eating that food. And on the other hand, kapag naman po yung mga mayaman can afford, sila po'y kakain sa mga mamahaling 5-star hotel, mamahaling restaurant, meron din po silang kakaibang joy na nararamdaman po doon. So, ibig sabihin, kung ano man yung meron sila, meron po silang joy. Di po ba? Meron po silang joy. And I remember nung ako po ay grade 1. Ako po ay, kasi po noon ang grade 1, 7 years old eh. So, sa amin po kasing pamilya ay wala naman kaming sineselebrate na Christmas party. Hindi po namin ginagawa yon. So, noon po ako ay grade 1, that was the first Christmas party na akin pong maatinan. So, siyempre po dahil kauna-unahan ako po ay excited, sapagkat bakit po ako excited? Sapagkat pagpunta ko po doon sa Christmas party na yun, siyempre, meron kang bagong damit at saka meron kang bagong pagkain. Alam niyo po, ako'y excited at ako'y tuwang-tuwa sapagkat nang dumating nga yung araw na yun ay meron po akong bagong damit at saka meron po akong baon na pagkain. Alam niyo po ba kung ano yung baon kong pagkain? Gusto niyo po bang malaman? Ayaw niya ata eh. Yeah. Alam niyo, ako po yung natutuwa naman sapagkat yung aking damit, tuwa po ako noon. At hindi niyo pwedeng bayaran yung katuwa ko. Sapagkat yung aking bagong damit, yun po yung aking uniforme na for the whole year, next year. At yung aking baong pagkain, special po yun. Sapagkat ang baong ko po noon ay sinangag. Sinangag na kanin, na minantikaan lang, at saka po itlog na prito. Di ba? So simple, but it gave me so much joy. Di po ba? Kasi po ang Christmas, ang pagdiriwang sa kapanganakan ng Panginoon, it is not about material things. It is about our heart seeking the Lord to worship Him. Kaya alam mo kapatid, kung ikaw ay may Kristo sa puso mo, meron kang joy na yan. Amen po ba yun? At yung joy na yan ay dapat nating inilalabas sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Sige nga po, pakita natin. Hallelujah! And then another thing po na meron po itong wise men. Tingnan po natin. Let us continue. Verse 11 says, "And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had offered the treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh." So alam niyo po, dahil sila po ay merong exceedingly great joy. Alam niyo po, ang ganda na nagagawa niya. So, nung nakita na nila mismo ang ating Panginoon, ano po yung ginawa nila? Sabi po rito, they fell down. Sila po ay nagpatira pa. Upon seeing the child with Mary, his mother, they fell down. And not only that, sabi po dyan, and worship Him. Worship Him. Ito po yung kanilang pinakapakay. Worship Him. Sabi ko, ano kaya klaseng pagsamba? Paano kaya yung word na yun, paano kaya i-describe po ng sumula? So ako po yung naging curious at inalam ko po kung ano po yung ginamit yung term na worship. Ito daw po ay galing po sa Greek word na proskuneo. Yung dalawang Greek word po na pinagsama. Nang ibig sabihin po ng pros ay forward to. Forward. At saka yung pong kuneo ay from the word kuna, ito po ay dog. So, literally, ito daw po ay hinango sa, ang ibig sabihin daw po niya ng worship na yan ay to kiss like a dog, licking his master's hand. Tingnan niyo po yung puso ng mga tao na yan. No? Coming from a far country,
traveled many miles o many kilometers para lang po hanapin si Jesus. At nung nakita po nila, ayan po yung kanilang ginawa. They fell down and then they worship Him. That's the heart. Their heart. And not only that, because of that heart, ano po ginawa nila? And when they had opened the treasures, they presented gifts to Him. Sila po ay, dahil po nung nakita nila si Jesus, hindi po sila nang hinayang. Hindi po sila nang hinayang na sila po ay magbigay ng treasure. Yung gift nila, yun po yung treasure. Sapagkat yung kanila pong dala-dalang mga gift, ito po yung pinaka-the best that the country of origin could produce. Wala na pong ibang best, kundi yung pong dala-dala nila. Kaya sabi ko, wow, ang ganda naman ng puso nitong mga tao na ito, hindi naman sila taga roon, di ba? Pero, meron po silang dalang treasure. At ano po yung kanilang mga treasure? Unahin po natin yung frankincense. Ano po, ito daw po ay binibigay sa isang tao na kanila pong worship. So ito po ay para po sa binigay po nila kay Jesus kasi alam nila ito ay Diyos. And then the gold, ito lang po ay iniregalo sa isang hari. Sa isang hari, kaya kinikilala po nila si Jesus na ito ay hari, the newborn king. At yung pangatlo, ito po ay myrrh. Alam niyo po ba kung kanino binibigay yan? Ito daw po binibigay sa isang tao na mamamatay. Baka gusto niyo po yung regalo na yan. Sino po may gusto? Ayaw niyo? But, you know, it was given to Jesus because siya po'y mamamatay. Bakit po siya mamamatay? He will die to give us life, to give you and me, to give us life. Di po ba? Kaya siya po ay namatay para po sa ating kaligtasan. At alam niyo po, nakakatuwa itong mga tao na ito, sila po ay hindi po mga bastang tao, sila po ay wise men, sila po ay learned people, sila po ay known people, sila po ay may sinasabi sa kanilang society, at ito po ay kanilang ginawa. Isipin niyo po, sila ay nagpatira pa. Sila po ay sumasamba na parang isang aso daw na humahalik sa kamay ng kanyang amo at sila ay nagbigay ng kanilang treasure. Hindi po sila nang hinayang. Bakit po? Sa alam nila na yung kanilang binigyan ay isang Diyos, isang hari, at isang tagapagligtas. Na pangalawang grupo ng mga tao na tinutukoy po dyan, sila po yung mga taong ignoring to worship. Now let's go back to the verse 5. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Now, sino po ba itong tinutukoy nitong day? Ito po yung nung nalaman po ni Haring Herod na meron pong dumating na wise men coming from the east. At sinabi na merong ipapanganak na bagong hari ng mga Hudyo. Tinatawag niya po yung lahat ng mga chief priests, yung mga pinunong pari. Pinatawag niya po yung lahat ng scribes, yung pong taga-sulat, taga-aral, ng mga Bible scholar during the time. Kaya naman po itong mga tao na ito, they are so much learned. Marami po silang alam when it comes to the scripture. Kaya nung tinanong po sila ni King Herod, saan ba ipapanganak? Ang sabi po nila, hindi na po nag-isip eh. By heart, they answered, in Bethlehem of Judea. Pero alam niyo po, meron lang po ako napansin sa kanila eh. Di po ba? Kasi, wala na po silang ibang ginawa, kundi sinabi lamang po nila kung saan. Hindi na po nila sinabi, oo nga, mahal na hari. Alam po namin yan. Kaya po para mapadali ang paghahanap, bumuo po tayo ng team. Bumuo po tayo ng task force. Para na sa ganun kasi taga rito tayo eh. Para madaling makita
at matulungan natin sila. But it seems that these people ignore. Kinalimutan po nila. Itong mga tao na ito na they are learned people. Alam po nila yung Bible. Cheat nga po sila eh. Sila nga po yung taga-sulat at saka taga-interpret ng Bible. Pero alam niyo po yung kanilang kaalaman at yung kanilang katayuan sa buhay, sa society, ito po pa yung naging sanhi na nakalimot po sila sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi po nito, for out of you shall come a ruler who will shepherd. Ano po ibig sabihin nun? Meron pong mga tao na sila po ay magiging, sila po ay ililid ng ating Panginoong Diyos. At sila po yung mga tao na my people Israel. Ibig sabihin, God leads His own. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot itong mga tao na ito, yung kanilang karunungan ay ibig sabihin, hindi po sila, ibig sabihin napasa ilalim, hindi po sila nalid. Hindi po sila, ibig sabihin, hindi ata nila tinanggap na sila ay God's own people. Sila po'y nakalimot. At kung mga tao na ito na may alam po sa Bible ay nakalimot, binaliwala ang ating Panginoon, how much more po kung ang kaalaman po nila ay worldly wisdom. Worldly wisdom, ito po'y tutulong lamang na baliwalain. Sino po yung ating Panginoong Jesus? And it will lead them away from Jesus. Kasi po sila, maalam po sila sa Bible, pero nakalimot pa sila, binaliwala po nila ang ating Panginoon. Lalo po yung ikaw ay walang knowledge or learning from the Bible. Kaya alam niyo po, mahalaga na sa ating pong pag-aaral, kung tayo po yung nag-aaral, o kung yung anak natin ay ating pinag-aaral, mahalaga po na sa kanilang pag-aaral, dapat po yung kanilang matututunan, they will lead them to Jesus. Di ba? They will lead them to Jesus. Alam niyo po, ako po yung natutuwa na nung last Friday, nagkaroon po ng Christmas party yung ating school, yung Keruso. At nakakatuwa po doon sapagkat sila po kasi tinuturuan natin paano mabuhay. Paano mabuhay, at paano yung kanilang natutunan, paano magagamit para po sa kapurihan ng ating Panginoon. So doon po sa Christmas party ay sila na po yung nag-praise and worship. Tapos yung pong mga nag-aaral from kinder hanggang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 hanggang first year high school o grade 7. Sila po ay nagkaroon ng kanya-kanyang presentation. At napakahusay po nila sa kanilang edad. Sila lang po at yung mga teacher nila ang nagpa-practice. Pero yung kanila pong performance ay talagang napakaganda po. Alam niyo po kasi yung kaunting karunungan na natutunan na ito ay ibinigay nila para sa Panginoon. Talaga pong ito po yung pinagyayaman ng ating Panginoon. Kasi po aanin natin yung maraming kaalaman, worldly wisdom. Kung ito naman ay hindi magdadala sa iyo, sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pong mahuhusay sa ibang bansa. Mahusay po sila sa math, mahusay po sila sa science. Pero alam niyo po, pag dumarating po yung mga problema at trouble sa buhay, hindi po nila alam paano dalahin. Sila po ay nagsisuicide. Ano po yung, meron po tayong cum laude, summa cum laude, magna cum laude in mathematics, in science. Kung hindi naman natin magamit sa ating pansariling buhay. Alam niyo po, nung nag-create po ang ating Panginoong Hesus ng universe, di po ba? Maraming bituin, maraming planeta, at kung ano-ano pa. Alam niyo po, para magawa po yung kailangan, matindi ka sa mathematics, sa science. Because it teaches us about precision and accuracy. Kung hindi po precise at accurate yung mga ginawa ng Panginoon, magbabanggaan yung mga planeta na yan. Di po ba? But what is the use?
na marami kang alam, ikaw ay, ibig sabihin, ikaw ay cum laude, honors, with honor, sa mathematics and science, nahihirapan ka namang mag-compute. Paano ka darating na maaga sa school? Paano ka maagang darating sa church? Simple mathematics. Talented ka sa math at science, pero pag mag-compute ka ng tax, hindi mo ma-compute yung tama. Hindi mo ma-compute tama kung paano papasweldohin ng tama yung iyong empleyado. What's the use? Yung talino, sa halip na nilalapit ka sa Diyos, di ba? Nilalayo ka. What's the use of ikaw ay marunong sa English? Pero yung simple word na sorry, excuse me, please, forgive me, hirap na hirap kang i-express. Kung lagi ka sa English, ang husay mo magsulat. Ang husay mo magsalita. Pero yung sorry, yung please, yung forgive me, you have difficulty of expressing it. Your learning is not leading you to Christ, but away from Christ. What's the use of being honor sa iyong mga social studies? Alam mo lahat ng culture, everything, history. Pero you have difficulty sharing, giving to those in need. What's the use? Ano gamit ng honor? Just like these people, matalino, mataas ang posisyon, but those things lead them away. They ignore. Kinalimutan po nila. Binaniwala po nila yung pinanggalingan kung ano man yung meron sila. Kaya alam niyo po, ako po'y natutuwa sapagkat yung ating school, ang tinuturo, godly wisdom, integrity, and a heart to serve others, not only to become globally competitive. Academic plus yung heart. Sapagkat yun po ang kailangan siya nabuo, so that ito pong mga matututunan nila sa school, it will lead them to Christ, not away from Christ. Para sa ganoon ay hindi po nila malilimutan, hindi po nila i-ignore ang ating Panginoong Diyos at sila po ay Kanyang pupurihin at sasambahin sa kanilang buhay. Pakikalambit nga po yung katabi mga kapatid. May amnesia ka ba? Baka nakalimutan mo na ang Panginoon at paano siya purihin at sambahin. Baka ikaw ay, ibig sabihin, yung nagpapasasa ka na sa kanyang pagpapala, kayamanan, at nalimutan mo na siya. At inignore mo na siya sa iyong buhay. No. Kailangan po, hindi natin makakalimutan at hindi natin babaliwalain yung pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala kung ano man yung meron tayo. Kaya sige kapatid, purihin natin ang Panginoon. Amen. Pangatlo po, at ito po yung pinakahuli. Pangatlo pong grupo ng mga tao na sinasabi po ni Matthew. Ito po yung mga taong pretending to worship. Now again, let's go back doon po sa ating verse na binasa in verse 7. Sabi po dyan, then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. Ang sabi po dyan ni King Herod ay, go and search. And then sabi niya, balik kayo so that I may come and worship him also. Ano po sa palagay niyo? True or false? Siya ba ay nagsasabi ng totoo? O siya ay nagsasabi ng mali? True or false? Mali po kayo, trolls. Ang sagot. Joke lang. Ayan po siya. Let's find out. Tingnan po natin. Let us continue. Balikan po natin muna yung verse 3. Sabi po sa verse 3, when Herod the king heard this, he was troubled and all Jerusalem with him.
And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. Now, ano po ba yung klaseng, ano po ba yung meron, yung isang taong nagkukunwari? Dito po yung sinasabi na yung isang taong nagkukunwari, sabi po siya po ay, yan, meron po siyang troubled heart. Troubled heart. Ano po ibig sabihin ng troubled? Ito daw po ay sa ibang version, deeply disturbed. And in another version, ang sabi po dyan ay terrified. Ganun pala yung isang taong may pagkakunwari na magpupuri sa Panginoon at sasamba. Terrified, troubled, deeply disturbed. Kasi nga po, merong pagkukunwari. Kaya, pag meron po siyang narinig na balita na may kinalaman po sa kanyang pagkukunwari, ito po ay magdudulot sa kanyang trouble. Trouble, deeply disturbed, and terrified. At para po yun ay kanyang malusutan, para maibsan yung kanyang yung takot, yung kanyang pangamba. Ito po, makikichismis siya. Sabi diyan, he inquired of them. Chichismis, ano ba yung pupuntahan ninyo? Kasi kailangan ko rin siyang puntahan later on. So siya po ay nakikichismis. Diba? Nakikichismis po siya. So una po, yung tao pong pretending to worship, siya po ay mayroong troubled heart. Pangalawa po, balikan po natin. Sabi diyan, paano po siya makipag-deal sa tao? So sabi ulit in verse 7, then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. Ganito po siya makitungo sa tao. So sabi po, sabi diyan, he had secretly called the wise men. Now, bakit kaya secret pa, di ba? Bakit pa isa sikreto? Ano po ba yung kanyang tatanaw? Ano po ba yung kanyang inaalam? Sabi po dyan, what time the star appeared. Gusto niya lang pala malaman kung anong oras nag-appear yung star at kung saan ipinangalak yung newborn king. Sikreto pa. Pakitanong niyo po ulit yung katabi niyo kapatid, may sikreto ka ba? May sinisikreto ka ba? Isipin niyo po, di ba, yung isang hari, itatanong niya lang naman kung saan pinanganak at kung anong oras, sikreto pa. Ibig sabihin ay meron po siyang scheme na iniisip. Di ba ba? Meron siyang binabalak na hindi katanggap-tanggap. Pangalawa, sabi niya po in verse 8, and he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully. Sige, umayo kayo at hanapin yung mabuti. Ngayon po ang sabi, hanapin yung mabuti. Humayo na kayo. Hindi man lang sinabi na, ano ba kailangan ninyo? Kailangan niyo ba yung pagkain? Kailangan niyo ba yung ibang gamit? Kailangan niyo ba yung tour guide? Kasi teritoryo namin to Di ba, nakakahiya naman yun sa mga wise men galing sa malayong lugar. Ito, teritoryo nila, kaharian niya. Di ba, dapat man lang sana kung siya po ay totoo. Sige, halika. Meron na akong inihandang task force para mapabilis. Di ba? Pero ano pong sabi niya? Go and search carefully. Para bang alam niyo po kasi meron mga tao na pag nagpapanggap, parang mas magaling pa siya dun sa gagawain, di ba? Tama po ba yun? Halimbawa po sa mundo, yung pong mga babae, o yung pong nagpapanggap na mga babae, mas higit pa sa babae. Tama po ba yun? Yung mga nagpapanggap na lalaki o babae, mahigit pa sila sa babae. O yung nagpapanggap na lalaki, mas higit pa sila sa lalaki. At yung mga nagdudulong-dulungan, parang mas marunong pa sa marunong. Ganun po kasi nagkukunwari. Para nang sa ganoon ay mapabilib nila. Di ba yung mga tao sa paligid? Kaya ito pong si Herod ay gusto niya kasi mapaniwala yung mga wise men
na siya rin ay naghahanap. Di po ba? Kaya ang sabi niya, go and search carefully. At ang sabi niya po, and when you have found Him, bring back word to me. Bakit po? Ano po yung pangatlong pagkukunwari? That I may come and worship Him also. Also. Gaya-gaya. Alam niyo po, kung atin pong titingnan po yung mga sinasabi niya, ito po ay mga form of lying, deception. Wala naman talaga siyang balak na sumamba sa ating Panginoon. And lastly, gusto ko pong magdagdag ng another verse. In verse 16. Ito po tayo magtatapos. Sabi po sa verse 16, Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts, from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Si Herod po, nililin lang niya po yung mga wise men. Pero mabuti na lang, mayroong Diyos. Sabi ng Diyos sa mga wise men, huwag na kayong babalik kay Herod. So, ang nangyari po, si Herod po ang na-deceive. At dahil siya po ay na-deceive, ano po ang nangyari? Sabi po diyan, siya ay galit. He was angry. At hindi lang po basta angry. Ang sabi po diyan ay exceedingly angry. Nahihirapan ho uli akong i-imagine paano ba i-illustrate yung exceedingly angry. Pero definitely po, hindi po yung kagaya ng katabi ninyo, yung itsura. Exceedingly angry. And because of that anger, ano po nangyari? Ito po yung nagtulak sa kanya para po, to put to death all the male children who were in Bethlehem. At paano niya po ginawa yun? Sabi niyon, according to the time which he had determined from the wise men. Yung pala lang ang kanyang layunin. Kaya inaalam niya po kung saan at saka anong oras. Para nang sa ganon ay papatayin niya pala yung mga bata. Kaya alam niyo po, yan po ay maliwanag na murder. Si Herod, si King Herod, hindi lamang po siya nag-lie, hindi lamang po siya din po ay nag-murder because he wanted to pretend that he is seeking, that he wants to worship Jesus. Now, a short history about Herod, King Herod. Sino po ba si King Herod? Siya daw po ay isang Idumean. Siya daw po ay descendant po ni Esau o Esau. At kilala niyo po ba siya, si Esau? At alam niyo po, pag binabanggit po yan, ay ito po ay nagsasabi po patungkol po sa struggle. Struggle between Esau and Jacob. Bakit po may struggle? Kasi ito pong si Esau, siya po ay naglalarawan ng isang taong worldly. Di po ba yung kanyang birthright ay pinagbili niya sa isang tasang kaldereta? Pinagbili niya po yun. Pinagpalit niya. Worldly. At si Jacob po, siya po ay naglalarawan ng mga taong godly. Kaya hindi po sila pwedeng magsama. Laging may struggle. Si King Herod, siya po ay galing sa lahi po ni Esau. Ang ating Panginoon, siya po ay galing sa lahi ni Jacob. Kaya naman pala gustong ipapatay. But spiritually speaking, there is within us a struggle between worldliness and godliness. And worldliness, it will give us anger, trouble. Alam niyo po, ako po'y natutuwa doon sa mga wise men. Because from afar, sila po ay nag-exert ng effort, nag-ipon. Siyempre po, hindi madali yung pagbiyahe, yung pag-journey. Tatawid ka ng maraming bansa.
You need money, you need strength, you need everything. At sila po ay, ibig sabihin sinadya po nila. Sinadya po nila yung Judea, yung Bethlehem, para lamang po hanapin si Jesus. At nung kanilang nakita, they worship Him and they offered Him treasure. Alam niyo po mga kapatid, maaaring tayo po sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, wala naman tayong treasure to offer Jesus. Pero meron po tayong mga bagay na tinetreasure sa ating buhay. Maaaring tinetreasure po natin sa ating buhay yung galit. Galit ka ba sa magulang mo? Galit ka ba sa kapatid mo? Galit ka ba sa asawa mo? Treasure. We are treasuring it. Maaaring may tinetreasure tayo sa ating puso na panliling lang. We are pretending that we are worshiping God. Maaaring meron po tayo mga kasalanan na tinetreasure sa ating puso. We are lying. Mahal na mahal po natin yun. It is so much treasure in our hearts. Maaaring may mga bagay po tayo na alam po nating mali, pero patuloy po natin ginagawa, and we are treasuring it so much in our hearts. Mga kapatid, sana po sa bago dumating yung Pasko, kagaya po ng mga wise men, hindi po tayo manghihinayang na yung tinetreasure natin na yan, ibibigay natin para sa ating Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin.